pa siya na magpalitan ng numero. Nagdaan ng ilang araw, linggo at buwan. Nagpatuloy ang aming pag-uusap hanggang sa umamin siya na may pagtingin siya sa akin. Ganon din naman ako sa kanya, pero natakot ako dahil baka masaktan lang ako ulit at ayokong maulit ang nangyari noon sa akin. Sinabi ko sa kanya na tigilan na niya ang panliligaw sa akin. Ngunit porsigido siyang makamit ang matamis ko. Kaya araw-araw niya ako sinusuyo at kahit ang mga magulang ko ay binitawan niya. Doon ko nakita na karapat-dapat siya. Nagtagal, sinuyo siya. Habang tumatagal, mas lalo siyang minamahal dahil iba siya sa unang lalaking na aking nakilala. Isa siyang responsable at mabait na kapatid at anak sa kanilang tahanan. Iyon marahil ang dahilan, kaya lubos ko siyang minahal. Lumipas ang mga taon ay napagdesisyonan na namin na magpakasal. April 25, 2015, petsa na aming itinakda para sa aming kasal. Napaka-perpekto na ng lahat, mula sa preparasyon ng pagdarausan ng kasal hanggang sa mga damit na aming susuotin. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, gumuho ang lahat. Meron siyang babaeng nabuntis, 2 taon na ang nakaraan, na nagpagulo at sumira ng lahat. Dahil sa isang pagtitipon na tinaluhan ni Arnel, nabuntis niya ang isang babae doon, dala na rin marahil ng kalasingan at pamumuyo ng kanyang mga kaibigan. Napakasakit. Napakasakit isipin na nakabuntis siya ng ibang babae. Wala akong kaalam-alam sa nangyari. Pero wala nang masasakit pa na tinulungan pa siya ng mga magulang niya na itago sa akin yun. Itago ang bata at inilihim